Kababayan Today. I'm G. Tanji coming to you from the Philippines here in Fanny Serrano's studio in Quezon City. All right, so we were just talking about the Filipina. TF, in your own words, what embodies the Filipina? Because you work very closely with some of the most beautiful Filipinas in the industry. So para sa'yo, ano ba yung embodiment ng isang pagiging Pilipina? Strong, feisty, very loving. And I would say na talagang ano sila, yung bang their dreams, talagang inaakyat nila kung ano gusto nila. Okay, like sa showbiz, ang dami ko naka-encounter na artista, lahat halos. Iisa yan. Kumbaga, they want to be successful. Diba? And then, ang laging tanong, handa ka na ba sa showbiz? Ang daming intriga dyan. Opo, handa po ako. And then, meron ako na-encounter mga artista na talagang nakakaawa. Binabato sila ng chismis at saka intriga na hindi totoo, pero nakatayo pa rin sila. Wala akong pakialam. Basta ako, I'm here para magtrabaho at hindi ako papatulan yan. Waste of time. Kaya tapos yung iba naman, lumalaban. Pag talagang sagad-sagad na, lalaban sila. And then, I'm sure naka-encounter tayo ng mga Filipina celebrities na talagang biglang out of nowhere, bigla sila magsasalita sa TV para bukuhin nila ang isang tao na minamaltrato sila, kung ano nangyari sa buhay nila, kaya sila ganun. Yun ang mga gusto ko sa ano natin, sa ating mga kababayang Pilipina. Paano nagbago ang Pilipina mula noon hanggang ngayon? Kasi alam mo naman, you have always been surrounded around very powerful, influential Filipinas. Nagbago ba? Ang laki ng pagbabago, G. You know why? Kasi noon nag-umpisa ako, TV lang eh. Radio and screen, movie houses, films. Eh ngayon eh, Instagram, Facebook, Twitter, ang dami pa lang. Alam ko lang yung tatlong yun na very active, madami pa pala. So, andyan na yung talagang, yung kinuwang chance siya ng mga babae, lalo ng mga Filipina, ang mga Pilipinas sa survey number 1 daw ang Philippines sa sa Instagram, Facebook, number 1. So, dun sila humahataw. Kaya lang, ang sinasabi ko lang sometimes, yung bang ginagawa nilang peg ang mga foreigners, yung mga, alam mo na, yung tinatawag nating Western people. Sobrang paggaya nila na hindi nila na-absorb, yung bang they cannot fathom kung ano ba talaga ang kahihinat na nila doon sa kinokopya nila na nadidisgrasya sila. Madami yung mga nagbibilad ng katawan sa Facebook ngayon. Dati walang gano'n, nag-umpisa ang Facebook eh. Kumbaga para nagpalitrato lang. Ngayon nagulat ako. At saka hindi lang photos, talagang moving camera, talagang wow, nagugulat ako. Dumadaan sa newsfeed ko lahat yan eh. Kaya yun ang medyo ako natatakot. Lumalakpas yung iba. Yung iba lang naman ang sinasabi ko. Ang pinaka-importante sa akin, you know what? Kung bang gusto mong magpaka-modern, gusto mong yung bang advance sa mga technicalities na ganyan, medyo anuin natin, alalay ka lang. Medyo kasi pag nilabas mo na yan sa mundo ng social media, hindi mo na matatanggal. Documented na. Pero talking about the empowered woman, para sa'yo, what makes you feel empowered, TF? Ewan ko paano nila yung tatanggapin. Pag ang respeto sa'yo ng tao, nararamdaman mo, yun ang empowered ako kung ako ang Filipino woman. Nirespeto ka, diba? Yun ang sa akin. Hindi yung ganda, hindi yung talino, hindi yung kayamanan nyo, hindi yung statue nyo sa society. Ang sa akin importante, ninirespeto ka ng tao sa paligid mo. At TF, respetado ka talaga sa industriya natin, but you work very, very hard for it. Oh yes, oo. Siguro na rin kapatid, yung pagiging Kristiyano ko, isang malaking tulong sa akin yan. At yung contribution ko as a netizen, talagang
ang input ko sa mga ano ko, kung makikita nila sa Fanny Serrano, Fanny TF Serrano, sa Facebook ko, meron dyan mga spiritual contribution ako, postings na nilalagay ko. Parang makabalanse lang ako ng konti. Look, okay, listen, I am not a perfect Christian. Para maintindihan nyo. But I would say that I sin less and less and less and less every day sa aking walk. At ang natutuwa ako dun, Chi, yung awareness ko ngayon kung ano yung tama at mali. Nung araw kung mali mas in-entertain ko ang mali kasi pinag-uusapan ka, right? Tama, lalo na dito sa showbiz. Alam mo naman, yung mundo ng showbiz, ganyan. At saka mas gusto ko ata ngayon sa akin, ako maghintay kaysa ako magpahintay sa tao. Yun ang isa sigurong nakakarespeto sa'yo. Yung bang, maghintay ka, kahit na naghihintay ka, advance ka, go! Kaysa naman yung, ando na lahat, ikaw pa ang wala. Anak ko, nininervous ako nung sa sasakyan ko pag nadidelay ako because of the traffic. Kasi mas gusto ko kung ako ang in-waiting. Pero akala ko ba Pilipino kayo? Oo. Alam naman natin ang mga Pilipino, miski sa Amerika, Pilipino tayo. Talaga. Oo. Doon ako nagulat Sabi ko, at meron pa siyang mga 5 to 7. Meron mga ganun 10 to 5. O 5 to 7, I'll be there. 7-5 na, wala pa. Baka nabaliktad yung kanyang yung message sa akin. Doon ako natatawa ko doon. Kumbaga, yun ang dala-dala pa natin sa Amerika. Kaya, alam mo, yung mga Amerikano may nakakausap ako, natutuwa sa atin, nagugulat. Ngayon lang daw nila narinig yung between 1 to 2. Oo. Ang laki, di ba? Ang laki ng time. I'll see you between 1 to 2, okay? What? Ano yung 1 to 2 na yan? Oo nga. Okay, so before we go, I want to talk to you about some advice that you can give to our Filipinas, our kababayans abroad, or that are watching. What advice can you give to them if they are experiencing personal hurdles in their life? Okay, listen. Listen. Be a good daughter to your parents, no matter what. Be a good housewife. Be a good mother, no matter what. The question is, parang, ang hirap, may dinadaanan ako. Lilipas yan, may solution yan. At without you knowing it, yung hirap na dinadanas mo, sabi nga, di ba, after the storm, may rainbow. Rainbow. Yeah. Thank you for that advice to all our kababayans. When we return, we're going to talk about women's issues that are important to Fanny Serrano. We'll be right back on Kababayan Today.